Okay, mga kabsat, ito. Kuhan muna tayo. Dito tayo kay Attorney Enzo Recto, mga kakabsat. Topic niya, 2 minutes ago, 2 minutes ago, Mima Alicia, pinatahimik, question mark. Dalawang gunmen, kilala na. Pero sino ang mastermind? Okay. Especially sa mga wala kanina. Nilabas ko na to kaninang live natin kaninang umaga. Pakinggan natin yung version ni Attorney. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Tungkol po sa pagpatay kay sa political vlogger na si Mima Alicia, o mga kabunyog, salamat naman at mabilis ang resulta ng aksyon ng Philippine National Police. Natukoy na o na-identify na ang dalawang suspects, mga kabunyog, sa pagpaslang kay Mima Alicia. Yun, mga kabunyog, salamat at mabilis ang naging aksyon. Sa picture na nakikita nyo dyan sa kaliwa, mga kabunyog, nakikita nyo yung nakamotor sa kanan. Kaya lang syempre blinard yung mukha. Ano yan? Yan yung dalawang suspects riding in tandem. Talagang malaki na ang naitutulong Kabunyog Rio Dizon Restituto Lumbo, kay Jacy Nizra, kay Maximo Dakaya, kay Gregorio Babaran, kay Jerry Runo, kay Alvizo Edgarski, kay User Tini Perez, Jerry Sob, kay Clark. Okay, patuloy tayo sa dinidiscuss natin. Malaki talaga ang naitutulong na ng mga CCTV cameras, mga kabunyog. Itong mga CCTV cameras, tiningnan yung mga CCTV cameras sa iba't ibang mga lugar malapit dun sa pinangyarihan. Tapos nag-backtracking. Tiningnan, Ronald De Los Santos, shout out. O yan, tingnan nyo dyan sa picture, yung nakamotor na yan na dalawa. Kumbaga sila yung nakikita na ilang araw bago yung insidente o pagpatay kay Mima Alicia, hanggang nung araw na pinatay. Tapos natutukan sila ng camera, nung nakita yung mukha nila, na-identify sila. At ngayon, identified na ang dalawa, mga kabunyog. May manhunt operation ang sinasagawa sa kanila. Hinahanap na sila, tukoy na kung sino sila. Ang isa doon, mga kabunyog, ang isa daw doon sa dalawa na yon, talagang marami ng patong-patong na kaso. Ibig sabihin, sanay na siya sa pagpatay. Yun lang. Sabi ng PNP, sindikato ang may kagagawan. Sindikato, Kabunyog ex Sinidia. Ibig sabihin, kung sindikato ito, binayaran ito. Malamang. Itong suspects na ito na dalawa na identified na pangalanan na, inahanap na, may manhunt operation na ongoing. Hindi ito talaga yung hindi sila yung talagang mastermind niyan. Kasi sindikato lang naman sila, ibig sabihin binayaran. Kumbaga gun for hire ito. Hired killers, mga kabunyog. Tamang kakabunyog, Jacy Nizra. Binayaran kasi sindikato ito, sanay talaga sila sa pagpatay, riding in tandem. Ang isa doon may mga nauna ng mga kaso. O kaya malalaman natin kung ano talaga ang motibo sa pagpatay kapag na-aresto na ang dalawang ito. Kasi pag na-aresto yung dalawa na yan, mapipilitan yan magsabi kung sino ang kumuha sa kanila. Diyan malalaman ng mga kabunyog, Kabunyog Edelberto Caguiwat, Florna de los Reyes. Diyan na malalaman kung ano ba talaga ang motibo sa pagpatay. Kasi yung dalawang suspects na yon, sila yung sila yung mga inupahan, binayaran para patayin si Mima Alicia. Sindikatoan niya sabi ng PNP.
Ngayon, kapag naaresto yan, saka natin malalaman. Pero may dalawang anggulo nga. May dalawang anggulo na tinitingnan ng PNP. Ang una, personal na buhay ni Mima Alicia. Ang pangalawa, related sa pagiging political vlogger niya. Oh, related sa pagiging political vlogger niya. Yan yung dalawang pangunahing anggulong tinitingnan. Ang una, doon sa personal na buhay ni Mima Alicia, ito kasing si Mima Alicia may dating boyfriend. Doon pa yata ito sa Samar eh. Taga Samar kasi si Mima Alicia. Northern Samar eh. Oh. May dati siyang boyfriend doon, criminology student, magpupulis. Ngayon, itong dati niyang boyfriend na ito ay sinasaktan siya. Actually, may video nga yan si Mima na umiiyak. Biktima siya ng violence against women. Bawsi. Ngayon, may pasa siya sa mukha, sa katawan. Umiiyak yan si Mima Alicia, mayroon nun. Ang ikinaso niya yata yung dati niyang boyfriend. Yung dati niyang boyfriend na criminology student. Magpupulis. Ngayon, yung ikinaso niya na yon ng bawsi, nakasuhan yon. Siyempre, pag may kaso na yon, lalo pa ganun, bawsi, apektado na yung kanyang plano na magpulis. Yun lang. Malamang nagtanim ng galit sa kanya yon. Yun lang. Kasi nasira yung kanyang yung plano niyang magpulis. Ay may dati na itong sa kanya ginagawang pananakit. Talagang ginantihan din daw nito ng kaso si Mima Alicia. So ibig sabihin may mga na ito, charges, counter charges, mainit na talaga ang nito mga kabunyog, mga kababayan. Itong kanyang dating boyfriend. Isa 'yun sa anggulo na tinitingnan. Baka ginantihan siya nito. Kung sindikato nga ang may kagagawan kay Mima Alicia ng pagpatay, pwedeng binayaran. Pangalawa, na anggulo na tinitingnan ng PNP, yun ang tungkol sa political vlogs niya. Alam naman natin si Mima Alicia, talagang iba ang style niyan eh. Political vlogger yan, pro-admin, pro-Marcos, pero ang style niya talaga bardagulan. Ang hindi talaga yan natatakot si Mima Alicia eh. Ang mga lingwahe niyang ginagamit, napipikon talaga ang mga DDS. Napipikon ang mga DDS sa kanya. So yan mga kabunyog, posibleng yun. Isa yun sa anggulong tinitingnan. So lumalabas, dalawang anggulo ang pangunahing tinitingnan ng mga otoridad. Ang una yung personal at saka yung pangalawa yung sa kanyang political vlogging. Pero malalaman yan kapag may naaresto na doon sa dalawang suspects, mga kabunyog. Ang importante siya ngayon, identified na yung dalawang suspects, at may pangalan na yung dalawa na yon, kilala na yung isa nga doon, maraming beses na doon talagang may mga kaso, yung isa doon sa dalawa. Paano sila nakilala? CCTV cameras. Backtracking, tiningnan yung namukhaan sila, na-identify talaga sila. Yan mga kabunyog ang development. Itong si Mima Alicia mga kabunyog, may mga iniintriga ito ng mga DDS. Grabe. Grabe ang pangiintriga ng mga DDS dito kay Mima Alicia. Nagkaunsihan daw ng pera ng mga vloggers ng Pro BBM. Bunyog, halikan na kasama. Alright, speak of Mima, Mabsat, ngayon yung last night ni Mima dito sa Quezon City. So, mamaya madaling araw, ililipat na siya sa Samar. At doon naman siya ilalamay kasama ng kanyang pamilya. Siyempre yung anak niya, makamagulat na lang yung anak niya, gano'n na nangyari sa mama niya. So, ay hindi pa yata sinasabi sa anak niya. According dun sa mother ni Alicia, tinanong kasi namin kahapon kung anong lagay nung anak niya, kung may alam ba, wala daw alam, sabi. So parang normal, kaya walang idea. Siyempre 4 years old. Ang naalala ko nung 4 years old ako, naalala ko patay ng lolo ko, pero wala na ako ibang maalala, yun lang. So yan mga absat, So last night po ni Mima today, hanggang 9 o'clock, it's already 10 o'clock. So malamang konti na lang tao dyan at prepare na nila yung pag-transfer ng buo. Hindi siya i-cremate, buo siya. So malaking gastos pa din yan, pero siyempre wala nang iisipin na gastos si Mima dyan kasi sagot na ni Pangulong Bongbong Marcos lahat.
Sinagot niya, personal money ni Pangulong Bongbong Marcos. At naghatid ng bigay pa ng tulong yung mga iba. So, ang dami talagang bisita. Hindi ko na sure kung sino nga bisita kayo kasi hindi ako updated. Pero so far, yun lang po ang update ng website. No? Yun yung usapan ka. Kahapon, updated ako kahapon kasi nandun ako. Tapos, pag uwi ko, masakit ang katawan ko. Nakauwi ako madaling araw na eh. Mahaba yung, kasi wala akong tulog. Pero pagkatapos ko nag-vlog kailan ba yun? Nung Monday, di ba? Nag-vlog ako nung Monday ng live stream. Pagkatapos ng live stream, di ba pinag-uusapan lang natin Sir Leonardo na pabiyaya. After 1 hour, umalis na ako, nagbiyahe na ako, nakarating ako alas 4. Alas 4 ng madaling araw. Ang ganda ng driving kasi walang traffic. So, mabilis. Pero wala akong tulog nun. Tapos, bandang alas nagkakwentuhan kami nila Ballpoint. At speaking of Ballpoint, birthday ni Ballpoint kahapon. Birthday ni Ballpoint. Tapos, andun siyempre si Nyolo. Magkatabi kami ni Nyolo doon sa upuan, nag-uusap. Tapos si Chris Ulo nandun din. Siyempre si Pikwa o si Red, ang pangalan niya, si Red o si Pikwa, nandun sila. Naabutan ko rin si biyahe ni Koy, kaso after few minutes, umalis na siya. Kasi mag-alas 5 na kasi yun ng madaling araw. Di ako pa, medyo gising-gising pa yung diwa. Sabi ko mag-aali lang tayo ng mga worship songs, saka mga funeral songs yun. Kaya tinugtugan ko si Alicia ng 1 oras. 1 hour ako tumutugtog sa kanya. Habang tumutugtog ko, ang sarap ng tulog nga ni na mga kasama ko. Tulog sila. Mukhang pampatulog yung ginawa ko sa kanila. Tapos tumugtog na. Tapos wala kaming kanta. Pero recorded ko naman lahat. Na-record ko lahat ng aking mga performance, ang aking alay kay Mima Alicia. Alright, mga chat. So, last topic na tayo kasi it's already 10 p.m. At durog na si Robin Hood Padilla kanina pa. So, last topic tayo. So, Renato, last topic tayo. Here we go. Countdown.